Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang kontrobersyal na balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang malaking pagbebenta ng XRP tokens ng Ripple chairman na si Ginoong Chris Larsen ngayong taong 2025. Ano ang naging detalye ng mga transactions ito? Yan, mga transaction na ito. At ano po ang posibleng dahilan sa likod ng kanyang pag-liquidate ng kanyang malaking halaga na XRP? At ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating bibigyan ng linaw sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayon po sa on-chain data, umabot na po sa $116 million ang halaga ng XRP tokens na naibenta nitong si Ginoong Chris Larsen ngayong taon. Matagal niya itong hinawakan o hinold bago sinimulan ang malaking pagbebenta noong September ng nakaraang taon. Ang una niyang pagbebenta ngayong taon ay naganap noong January 6 kung saan ay naglipat po siya ng 10 million XRP sa Coinbase. Sa mga panahong ito, ang presyo ng bawat XRP ay nasa $2.4. Kaya't ang kabuuang halaga ng transaction ay umabot po sa $24 million. Samantala, ang pangalawang transaction ay naganap noong January 16, 10 araw matapos ang unang pagbebenta. Dito ay naglipat po siya ng 20 million XRP sa isang unknown address. Sa panahon ng pagbebenta, umakyat na ang presyo ni XRP sa $3.027. Kaya ang halaga ng transaction ay nasa $60.5 million. Hindi nagtagal ay nagkaroon po ng pangatlong transaction noong January 22 kung saan ay naglipat po si Ginoong Larsen ng 10 million XRP. Sa pagkakataong ito, ang presyo po ni XRP ay nasa $3.15 kung saan ay nagbigay po ng kabuuang halagang $31.5 million. Ayan. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang balance sa wallet ni Ginoong Larsen? Ayon po sa XRP scan, kasalukuyang may hawak po siya na 410 million na XRP. Ayan. At matapos po ang tatlong malalaking pagbebenta ngayong taon, ayan, ay nakapagbenta na si Ginoong Larsen ng kabuuang 90 million XRP mula noong September 2024. Kaya para sa konteksto, noong taong 2013, nang mag-live ang XRP Ledger, nakatanggap si Ginoong Larsen ng 500 million XRP bilang bahagi ng pagbuo ng XRPL. Sa kasalukuyan, hawak pa rin ni Ginoong Larsen ang 2.71 billion XRP sa kanyang 6 na mga wallet addresses. Kaya yan, ang laki pa rin ng holdings nitong si Ginoong Chris Larsen. Ayan, 2.71 billion po yan. Hindi po yan million. Yan, billion. Mas malaki po ang billion. Ngayon ay bakit nga ba nagbebenta si Ginoong Chris Larsen ng malaking halaga ng XRP? Ayan, maraming haka-haka kung bakit nagsimulang mag-liquidate ng malalaking halaga ng XRP itong si Ginoong Larsen. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang pagtaas ng presyo ni XRP matapos ang ilang taon ng bearish trend nito. Mula nang maglabas ng partial victory ang Ripple laban sa SEC noong July 2023, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ng market kay XRP. Posible rin na bahagi ito ng diversification strategy ni Ginoong Larsen bilang isang malaking investor. Ang pagbebenta ng malalaking halaga ng XRP ay maaaring indikasyon na nagtatarget po siyang mag-invest sa iba pang mga financial instruments. Ayan. At ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Yan. Kung ikaw po ay isang XRP holder, malagang bantayan ang mga ganitong balita dahil maaring makaapekto ito sa presyo ni XRP sa market.
Ang malalaking pagbebenta ng tokens ng mga prominent figures tulad ni Ginoong Chris Larsen ay posibleng magdulot po kasi ito ng price volatility. Sa positibong banda, kung magtutuloy-tuloy ang pagbebenta at maliquidate ang hawak ni Ginoong Larsen, posibleng maging mas decentralized ang distribution ng XRP. Ibig sabihin ay mas maraming investors ang magkakaroon ng pagkakataong makabili at mag-hold ng XRP. Para sa mga traders dito sa Pilipinas, ang mga ganitong galaw ay magandang oportunidad upang mag-aral ng tamang entry at saka exit strategies. Kung tataas man o bababa ang presyo ng XRP, ang pagiging updated po sa market news ang isa sa mga susi upang mapalago ang ating investments. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Mahalagang tandaan po natin na ang crypto market ay puno ng mga biglaang pagbabago. Ang mga galaw ng malalaking figures tulad po ni Ginoong Chris Larsen ay maaaring makaimpluwensya sa direksyon ng market. Kaya naman, dapat tayong maging mapanuri at handang mag-adjust sa ating mga investment decisions. Kaya para po sa mga Pinoy crypto enthusiast, manatili lamang po tayong updated at matutong mag-analyze ng mga market trends. Sa ganitong paraan, magiging mas handa po tayo sa anumang pagbabago sa landscape ng cryptocurrency. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.